Sa mandako ng Pilipinas kayo naroroon. Ako si Ka Anton Israel para sa Rated X number 17. Kung kayo'y may impormasyon kaugnay sa Yossi Smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag po kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Pinaabot ko rin po ang aking paanyaya na ang X sa Smuggling ay nasa Facebook po. Yan po ay nasa facebook.com/X sa Smuggling. Natugunan na ang aking katanungan noong last episode. Sino kaya ang mauuna? Ang Senado o ang Kongreso sa pagpapatawag sa mga personalities behind Flava Corporation? Ito ang sagot. Noong Martes, November 28, 2023, ang Committee on Ways and Means ay nagpulong at kanilang nabuo ang House Resolution number 1437 entitled A Resolution Directing the Appropriate Committees of the House of Representatives to conduct an inquiry on the reported inspection of a warehouse in Valenzuela City which led to the discovery of 1.428 billion worth of allegedly illegal electronic cigarettes bearing the mark Flava, with the end in view of abating the proliferation of illicit trade by introducing remedial legislation as may be necessary. Malinaw, ayon sa House Resolution number 1437, magkakandak ng formal inquiry ang House of Representatives at dahil dyan, ipatatawag ang CEO ng Flava Corporation, walang iba kundi si Jen Fabro. Ipatatawag ang CFO ng Flava Corporation, walang iba kundi si Lilac Tayaban. At ipatatawag din si Dengkat, si Dennis Rostata. Bakit kaya? Alamin po muna natin ang ilan po sa mga updates na atin pong na matutunghayan sa mga video ang aking ipapakita. Ito po ay kaugnay siyempre dun sa isinagawang committee hearing noong Martes, November 28. Narito po last month ang interview kay Paul Pacunayen, ang Intellectual Property Division Head ng Customs. At ito po ang kanyang mga nabitawang salita o binitawang. Currently, we are conducting inventory of the imported goods located being stored inside the warehouse. So the owner of this warehouse will be given a 15 days period, mandatory period to produce the necessary proof of payment for the taxes and duties of the imported goods. Dagdag pa ng DOC kapag... So ayan binibigyan po ng 15-day na palugit ang Flava Corporation upang magpresenta ng proof of payment at iba pang mga pertinent documents kaugnay po dun sa nasabat na kargamento. So nung period na yan, nilipadlock ho yung warehouse na sinigurado na walang makakalabas. So, makalipas ang isang buwan, narito na po ang resulta. Ang nagsasalita ay si Paul Pacunayen pa rin po, ang Intellectual Property Chief ng Bureau of Customs. Narito po ang pagpapatuloy. The owner, the purpose and the objective of the law was properly explained to the representative of the warehouse manager and the owner, and that they were given a 15 days mandatory period in order to present necessary proof of payment of taxes and duties and other permits in order to provide the Bureau of Customs evidences of payment of their duties regarding the alleged imported goods. After the lapse of the 15 days until out of this moment, representative and owners of the Flava e-vape have not cannot present any import documents. So hindi po sinasabing have not presented, pero sinasabi cannot produce
the requested document. So talagang wala pa. Cannot eh. Ibig sabihin wala po talagang maipakita. Wala pong maipakita. So ating tuloy. Or any proof of payment that would regarding the importation of the 1.4 million pieces of the e-cigarette. That's why we have recommended for the immediate issuance of the warrant of seizure and detention. And WSD was already issued by the district collector of the Port of Manila. And right now it is undergoing as forfeiture proceedings. So once the forfeiture is already issued, a resolution will be made for the destruction. Ayan, yung mga ganyang kataga, ayan din po ang kanyang binitawan dun sa interview na kapag hindi nakapag-produce in 15 days, magkakaroon po ng request or issuance of warrant of seizure and detention at mauuwi po sa destruction or maaari naman din pong ipabid. So yan po ay naganap. Nangyari po na sa katuparan ayon po sa kanyang mga binitawang salita nung interview nung nadudun po siya sa site nung raid. Ito. Of the commodities. Mr. Chair, if I may. Also, So may nag-interject na congressman, di ko lang nakuha yung pangalan. we also made a recommendation or referral of the filing of necessary case for the BOC Batas. Ayan, dinagdag ni Mr. Pacunay na nire-recommenda na po nila nakasuhan ang Flava Corporation. Yes, Congressman. Majority. ML Alma. Thank you, Mr. Chair. That's what I was waiting sana. Ang dali lang, tapos niyan, forfeiture na, and then we do nothing, and next day, another shipment will arrive because there's no criminal prosecution being pursued. So what we, personally, I suggest that we have to extend the full force of the law for them to parang deterrent na rin, if that would be possible, Mr. Chair. So ang ipinaliwanag po ni Congressman ay tarang niya na po ang talagang nagiging cycle. Nakukumpis ka, najajaryo, bumabango ang pangalan ng Bureau of Customs pero nauuwi rin po ang lahat. So wala, lalo na po yung mga nahuhuling sigarilyo. Meron pa po tayong mga narinig na follow-up. Wala po so far. So ganyan po yata ang talaga nagiging cycle. Kaya nga po, itong Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ay mas pinatindi ho o pinatindi na hong versyon noong mga nakalipas na batas ng 2016 na naugnay naman po sa anti-agricultural smuggling na wala pong ngipin. So ganito ang nangyayari. Publicity, tapos nauwi sa wala, baka yung iba nakakalusot din. Yung mga hindi talaga pwedeng palusik, hindi na nadadala sa areglo, ay talagang magpapabideo na naman sila at pakikita nilang winasak nila. No, pero sa sigarilyo, wala pa ho tayong naulinigan o nasusubaybayan na nakarating na ho sa Kongreso. Maliban ho yung nandito dahil dito nga ho sa Manila o nangyari ang seizure na yan o ang pagkakasita. So, doon naman po kay Flava. Bakit ho nasangkot itong si Flava? Tila meron pong pinupuntaw si Congressman Rufus Rodriguez. Ang kanya pong pinunto ay yung kaugnayan ng Flava at Dengkat. Kasi sabi niya, mukhang may kaugnayan at nag-i-import din itong si Dengkat ng Flava. Magugunita po kasi na sinalakay po ng BIR ang Flava, ang Dengkat. Ito po makikita ho rito, BIR Race Tondo Warehouse. Yan po ay sa Bulacan Street, sa Gagalangin, noong November 4, 2022. At sa kuha ho na ni Boy Gonzales ng DCRH, makikita po rito na may karatulang Dengkat. No? At alam po sa vaping community na Dengkat ho ang warehouse na yan. Pero hindi lang po ang Dengkat ang sinalakay nung period ng November. Hindi lang po yan ang nasita kasi nagkaroon po ng mga iba pang pagsalakay ang BIR at yan po ay nauwi sa pagkakadiskubre ng ilang vape items na nagkakahalaga naman po ng 1.2 kasama na po syempre yung penalties at charges.
no? At diyan po ay nahuli o nakilala ang mga taong responsible doon po sa pagkakasita sa Maynila ng iba't ibang vape items. Maabot po ito ng 15 to 30 million pesos. Yun po ang nasita. 15 million to 13 million pesos. Ikumpara naman po doon sa 700 million pesos na nasita doon sa Valenzuela, kaugnay nga dyan sa Flava case na yan. How about So, ayan po, nakilala ang mga taong responsible. 5 ho sila. Isa po dyan ay si Sophie Chua. Si Sophie Chua, also known as Bao. Weng Bao, no? Ganyan, At diyan po pinapadala sa kanya yung mga bayad, pero ang transaction ay online. At nakilala rin po diyan si Poa, no? Nandito po sa mga pangalan, Christina Poa. Siya naman po ang may-ari ng Rocket Bull Marketing. Nandyan din po si Severino Sandoval Briones. May-ari naman po ng SBS Motorcycle Parts. So nagmo-moonlighting ho ito. Bukod ho sa motor parts ay nagbebenta ho ng vape. Diyan din po yan sa may Quiapo, Maynila. At si Jimmy Go, proprietor ng Top Fog Philippines na may opisina sa Acacel Building, Sales Corner, Soler Street, Quiapo. At ito pong si Bibiano Lesaca. Si Lesaca naman po ay may-ari ng Acacel Building na kung saan doon ho ang tanggapan ni Jimmy Go. Ayan. Ganon din ang tanggapan ni Poa, Christina Poa. At ganon din ang tanggapan ni Briones. So kinakailangan din ho siguro na kanila rin pong itanong dito kay kasuhan. Ito pong si Bibiano Lesaca. Ano na po nangyari doon sa kaso? Na-file po yan. Maagap. Na-i-final ang kaso ni Commissioner Lumagi. So kung yan ay nagsagawa nila ng November 4, noong December 13, 2022 ay nag-file na po ng kaso si Commissioner Lumagi laban po dun sa mga personalidad na yan. 5 po yan. So hindi po nangangahulugan ang kauna-unahang pagkakasita ng mga vape products ay yung doon sa Flava. Meron pa pong nauna pero ang halaga ay 15 to 30 million lamang at 5 nga po ang involved dyan. So ano na po ang update? Doon sa 5, ito ayon po sa Court of Tax Appeals, sa record po niyan, itong si Wei Feng Bao alias Sophie Chua ng Soler Street. Magkakaisang sa address lang ho yan, 763 Soler Street. At large. Christina Poa ng 763 Soler Street at large. Sandoval Briones ng 763 Soler Street at large. Jimmy Go ng 763 Soler Street at large. Bibiano Lesaca, Lincoln Street, Green Hills at large. So itong si Lesaca yan po may-ari ng building. Siyempre, kakasuhan din po siya na para humadinig kung ikaw ba isang kot o hindi. Kasama po yan. Dahil iisang address lang ho yung mga yan, yung 4. Maliban po dun sa may-ari ng building. Pero ayon ho dun sa ating nabasa, at large po sila. So sa ating pagtalakay doon po sa pagkakadawit ng Flava, narito naman po ang excerpts doon po sa naisinagawang hearing. How about Dencat Corporation? What is the involvement of Dencat Corporation? With regards to Dencat Corporation, although research on the internet shows some collaboration between Dencat and Flava Corporation, but then during the implementation of the LOA, our team have not recovered any documents that shows the involvement of Dencat
with regards to the apprehended or seized e-vape at the subject warehouse in Valenzuela. Is it that the DENCAT was really one of those who, together with Flava, who brought this in because they will now be distributing them, and they're also the ones advertising on that? We will know who is the president of DENCAT Philippines, DENCAT Corporation. We have not made any investigation with DENCAT yet, sir. We have concentrated all the action against Flava Corporation since the goods were marked Flava and the cartons containing all of the cartons that was discovered at the warehouse. But is it not that precisely DENCAT and Flava were together and having this brought to the Philippines for distribution? And of course, the record will show that the president of DENCAT is Dennis Rostata. Do you know this person based on your research? Yes, just on research, sir, but no validation with regards to documentation and other information. Who was the one found in the warehouse itself? Because they will be part of the criminal case. Who was there? Whose warehouse was this? See, you have to be thorough in all of this because we are talking here about 7 billion in taxes, according to our chairman, which they wanted to evade. 7 billion. Can you imagine? It could go to our universal healthcare system. We cannot just say Flava because that's on the box. But there is a connection between them. Both of them are the ones advertising for this, illegally, deceitfully, stating that these are free-based nicotine and selling to minors in violation. No proof of age and no proof of age, and also no health warnings as required by Republic Act 11900. Can you have the answer, please, Mr. Chairman? Ayan, no. Yan po ang mga pahayag ni Congressman Rufus Rodriguez at sinasabi na nakikita naman daw po sa internet yung posibleng potensyal na kaugnayan ng Flava at DENCAT. Ito, makita ho natin dito. Ito pong isang Flava brand, no, APOC, powered by DENCAT. Nahuli nga ito, nandito sa kanang bahagi naman, si Commissioner Lumagi nang siya ay mga siwa doon po sa pagpasyal dyan sa bodega ng DENCAT. So makikita po na merong nakalagay powered by DENCAT. Siguro dapat ipaliwanag ho ito ni Dennis mismo, ni Mr. Rostata, kung anong ibig sabihin nun ang powered by DENCAT. Kasi nga po, namumulaklak ho ito ng mga spekulasyon. Tulad na lamang ho ng dinidiin ni Congressman Rufus Rodriguez na may kaugnayan ng dalawa, at manapay sinabi pa niya na nag-i-import si DENCAT ng Flava. Hindi naman po siguro may pagkakaila na may possibility nga sila nag-i-import din dahil nga sinasalakay na ho ito. Nasalakay na ng BIR ang bodega ng DENCAT noong 1 taon. Kasabay nung pagsalakay sa bodega ng mga iba pang mga traders na nakasuhan na, pero si DENCAT ay tila di ko alam kung ano ang status doon sa pagkaka-inspeksyon. Sabihin natin pag-inspeksyon doon sa kanyang bodega. But this time around, pinatatawag po siya ni Congressman Rufus Rodriguez. Ang tugon nga ni Attorney Arugay, ni Attorney Lorman Arugay, abogado ng DENCAT, wala naman daw pong formal siyang nakita, formal agreement na merong link ang dalawa. Kung meron man na nag-i-exist sa internet, ay ayon sa kanya, yan ay mga informal lamang. O siguro napagkasunduan sa pamamagitan ng handshake. No? So, malalaman po natin ang lahat. Kaabang-abang po ito sa darating na December 12, 2023. Yan po isasagawa sa House of Representatives sa pangunguna ng Committee on Ways and Means ni Congressman Joey Salceda. Yan po yung aking aabangan. Sana ay magkaroon tang live stream at nang sa ganun ay atin po itong
mapanood ng buo. At aking hiling, no? Sana yung mga nahuli previously, billion din po na mga cigarettes, no? Mga fake cigarettes, mga hindi binayaran, yung mga smuggled cigarettes, sana rin po meron po sa kanila ang makarating sa Kongreso. Gayon, wala pa rin po talagang malinaw na batas o mahigpit na batas na mag-i-impel o compel sa mga ito na pumunta sa Kongreso o kaya makasuhan ng kriminal agad-agaran dahil nga po awaiting pa ng approval sa Senado ang Anti-Agricultural Sabotage, Economic Sabotage Act. And sinasabi nga ni Antiveros, paano raw po naging agricultural ang tabako? Yun po ang tugon, ano? Pinagtanggol po ni Cynthia Villar, hindi ko lang ito nabanggit last episode, na ayon na mismo, Senator Antiveros, sa WHO, ang tabako ay na-classified na po sa Customs Code as an agricultural product. Bukod po dyan, syempre, yung bilyon-bilyong nawawala. Pagdating naman po sa vape, last year, ang pagtaya ni Commissioner Lumagi ay 1.4 billion ang nawawala sa kaban ng bayan. Pero itong sa pagkakadiskubre ng Flava, ay baka siguro malalaman natin na yung report 8 mas malaki pa pala ang nawawala sa kaban ng bayan. So yan lamang po for today's episode. Samahan po ninyo ang inyong lingkod at ang Rated Ekis. Mapasyalan po ninyo sa aming Facebook page, facebook.com/ekis-smuggling, facebook.com/ekis-smuggling. Samahan po ninyo kami at hindi po kami titigil sa paghahatid balita at impormasyon kaugnay sa tobacco smuggling na inyo pong matutungayan di lamang dito sa Rated Ekis program kundi maging sa aming Facebook page. Muli, Ka Anton po.